Magandang araw sa lahat at narito na po ulit kami ngayon at tatalakayin po namin ngayon ang patungkol sa paggamit ng mga instructional materials at teknolohiya sa pagtuturo. At angkop na rin po dito ang mga online tools o mga aplikasyon na maaaring gamitin sa pagtuturo o sa mas masayang pagkatuto. At bago po tayo dumako sa ating talakayan ngayon ay may ininahanda po kami na maikling aktibidades lang o activity na para sa inyo. Ang pamagat po nito ay ang logo mo, hulaan mo. Ang gagawin nyo lang po ay huhulaan nyo lang po kung ano yung mga ipinakita sa screen natin na logo, at kung kayo ay magiging tama ay doon masusukat, no? Kung kayo ay may kaalaman na ba talaga sa mga aplikasyon o mga online tools na ginagamit natin sa pag-aaral o sa kumbaga sa mga ginagamit din sa mga guro, no, sa pagtuturo. At kung kayong handa na, at simulan na po natin. Okay po, ayan po, natapos po tayo sa ating maikling aktibidades na aming ininhanda sa inyo. Kumusta po ang paghuhula? At sana po ay nabigyan po kayo ng ideya, no, o kaalaman ay sa tungkol dun sa mga logo o mga aplikasyon na inilabas ng screen, no. Sana po ay nahulaan po ninyo, no, kung ano po yung mga aplikasyon na iyon. At alam ko po na meron na po kayong kaalaman doon sa mga iilan na aplikasyon, dahil po ito ay maaaring gamitin din sa mga estudyante, no? Lalo na yung mga Microsoft Words kanina, no? 'Di ba? Yun yung mga iilan sa mga ginagamit ngayon sa pagprepresenta ng at lalo na sa pagtuturo. Ngayon po tayo ay dumako na po tayo sa ating talakayan ngayon, no? Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang paggamit ng mga instructional materials o teknolohiya sa pagtuturo, no? At angkop na din po dito yung mga aplikasyon, no, online tools na ginagamit din sa masayang pagkatuto. At bago po tayo magtalakay, narito po ang mga layunin sa pagkatuto. So meron tayo po dito tatlo. Tayo po ay makaalam, magkaroon at makapagpaliwanag. So sa pagkatapos ng talakayan na ito, tayo po ay nasahan na makakaalam ng iba't ibang online tools na maaaring gamitin sa pagtuturo at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng teknolohiya sa edukasyon. At pangatlo ay ang makapagpaliwanag ng mga benepisyo ng paggamit ng mga online tools sa pagkatuto. At ngayon po, atin pong alamin ang teknolohiya. Ano nga ba ang teknolohiya? Ano ba ang definisyon sa salitang teknolohiya? Ayon po sa mga ekspertong mananaliksik, ang teknolohiya daw po ay ang paggamit ng siyentipikong kaalaman para sa praktikal na layunin. Ibig sabihin, ito ay ang pag-aaral din at pag-unlad at paggamit ng mga tools upang malutas ang mga problema. So ngayon, ang teknolohiya ay laganap na sa ating mundo, 'di ba? Tayo ay gumagamit na ng teknolohiya upang mapadali na ang ating gawain. At mahalaga din po ang teknolohiya sa edukasyon dahil po ay iilan po tayo ay gumagamit na ng mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo. Gaya na lang po ng tayo po ay
magprepresenta na lang sa telebisyon ng ating mga tatalakayin. Ay hindi gaya ng dati ay tayo ay gagawa pa ng mga instructional materials or IMs na ating ididikit sa pisara na gamit ang mga Manila paper. Pero iba na ngayon dahil sa teknolohiya. Dahil nga po sa teknolohiya, mas mapadali at mas maging mainam, no, tayo sa pagtuturo. At sa tulong po ng teknolohiya, ito po ay naging instrumento ng mga guro upang ang kanilang talakayan ay mas mabilis na magawa at magkakaroon sila ng panibagong estratehiya sa pagtuturo, lalong-lalo na sa makabagong pamamaraan na sa pagtuturo. Ang pagyakap ng teknolohiya sa edukasyon ay hindi lamang isang trend, kundi ito ay isang mahalagang bahagi, no, sa makabagong modernong pagtuturo. Ang tulong na rin ng mga online tools o aplikasyon ay mas nagiging masaya o interaktibo ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. At narito ang iba't ibang online platforms o aplikasyon na mas madalas gamitin sa paaralan, no, upang mas mapahusay ang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Una po dyan ay ang Google Classroom, pangalawa ay ang Microsoft First, no, napabilang dyan ang PowerPoint presentations, Microsoft Excel at iba pa. At pangatlo ay Kahoot, pang-apat ay Quizlet at ang panglima ay ang Zoom. So, tatalakayin po yan sa mga susunod na magtatalakay. Kanila pong ipapaliwanag isa-isa kung ano nga po ba ang mga online platforms na ito. At kung ano po o saang pamamaraan po ba ito nagagamit. Google Classroom. Ano nga ba ang Google Classroom? Google Classroom ay isang web-based na platform na ginagawa ng Google upang gawing mas sistematiko at organisado ang gawain sa loob ng klase. So, ang Google ay minsan ginagamit sa pagbigay ng mga assignment o mga takdang aralin. So, ang mga guro ay maaaring magbigay ng takdang aralin ng madali sa kanilang mga estudyante. Maaari ito i-upload bilang dokumento, worksheet o mga link na maaaring sagutin online. So, sa parang ito, mas mapapabilis ang pagsagot o pagbigay ng takdang aralin sa mga estudyante. So, sa parang ito ay hindi na kailangan ng physical na pagkikita para maibigay ang mga gawain. Isa din ito sa pagbigay ng mga materyales. Ang mga guro ay maaaring mag-upload ng mga iba't ibang materyales tulad ng PDF, video o mga link na kinakailangan ng mga estudyante para sa kanilang mga aralin. So, ang lahat ng materyales ay nakalagay sa isang organisadong paraan sa Google Classroom. Kaya't madali itong makita at ma-access ng mag-aaral. So, ang mag-aaral ay maaari ding mag-monitor ng proseso sa kanilang pag-aaral. Madali ring mababantayan ng mga guro ang progreso ng bawat estudyante sa pamamagitan ng platform. Sa pamamagitan ng nakalagay na tool, pwedeng tignan kung sino ang mga nakapag-submit na ng kanilang mga takdang aralin, kung sino pang hindi at pati na ang grado ng bawat mag-aaral. So, may built-in na messaging features ang Google Classroom para sa mga mabilis na komunikasyon pagitan ng guro at estudyante. Pwede itong gamitin ng mga guro upang magbigay ng real-time na feedback o mga anunsyo tungkol sa klase. Dahil bahagi ito ng Google ecosystem, ang Classroom ay maaaring magamit kasama ang iba pang mga Google Apps tulad ng Google Docs, Google Drives at Google Calendar. Google Classroom ay dinisenyo para makatulong sa mga mag-aaral at sa mga guro para sa mga plano o pagsasagawa ng mga gawain at para din mas mapabilis ang paggawa ng gawain. Ang benepisyo ang paggamit ng Google Classroom.
Ang Google Classroom ay nag-alok ng mga tampok na bibigay daan sa pagiging organisado at saka collaboration at real-time feedback. So, organisasyon, ang platform ay kakayahang ayusin ng mga takdang aralin, materyales at mensahe sa isang malinaw at sistematikong paraan. Ang bawat klase ay may sariling classroom o espasyo kung saan makikita ng lahat ang importanteng anunsyo, takdang aralin at materyales sa kanilang account. So, ang mga guro ay maaaring gumamit ng iba't ibang mga category upang hatiin ang mga paksa o mga uri ng gawain. Sa ganitong paraan, hindi maguguluhan ng mga mag-aaral sa dami ng impormasyon dahil nakaayos ito sa isang organisadong layout. So, nakakatulong din ang Google Drive integration sa paraang automatikong pagtatabi ng mga file sa tamang mga folder para sa bawat klase, kaya't hindi kailangan mag-alala sa pag-ayos ng mga dokumento. So, of course, pangalawa, collaboration in English. So, sa Google Classroom, pinapadali ang pagtutulungan sa pagitan ng mga guro at mag-aaral. Ang mga guro ay maaaring lumikha ng mga group task kung saan ang mga estudyante ay sabay-sabay na nagtutulungan gamit ang Google tools tulad ng Google Docs, Google Slides at Google Sheets. Maaari ring i-assign ng guro ang mga mag-aaral sa maliit na grupo at magbahagi ng mga resources na nakatuon lamang sa kanilang specific na grupo. Ang mga estudyante naman ay pwedeng magbahagi ng kanilang mga ideya at output sa loob ng platform. Real-time ang mga update sa mga dokumento, kahit ang bawat member ng grupo ay pwedeng makita ang pagbabago ng kanilang kasamahan ng sabay-sabay. At ang panghuli ay real-time feedback. Isang mahalagang tampok ng Google Classroom ang real-time feedback. Kapag may sinasubmit na takdang aralin ng mga estudyante, maaaring agad magbigay ng komento ang mga guro direkta sa assignment. Maaari itong maging general feedback o mas detalyadong mga komento sa specific na bahagi ng kanilang trabaho. Mayroon din feature para sa grading system. Kahit madali para sa mga guro na magbigay ng grado habang nagbibigay ng detalyadong mga puna. Ang komunikasyon ay direkta at mabilis dahil pwedeng magtanong ang mga estudyante sa kanilang mga guro gamit ang private comments sa loob ng mga assignments o sa class stream. Makakatanggap din sila agad ng notification kapag nagbibigay ng feedback ang mga guro. Sa kabuuan, ang tampok ng Google Classroom sa organisasyon, kolaborasyon at real-time feedback ay magbibigay ng produktibong paraan ng pagtuturo at mas na madaling access sa mga mag-aaral upang mapabuti ang kanilang pagkatuto. Yun lamang po. Umaga ma'am, ako po si Decision Diaz ang magtatalakay sa Microsoft Software. Ang Microsoft Software tulad ng Word, Excel, PowerPoint ay nagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga tool at serbisyo na maaaring magamit para sa iba't ibang mga layunin. So, ang Microsoft Software tulad ng Word, Excel, at PowerPoint, ito ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga tool na madaling gamitin para sa iba't ibang layunin. Tulad na lang ng Microsoft Word na ito ay mahusay para sa paggawa ng mga dokumento tulad ng ulat o liham. Excel naman ay ginagamit para sa mga spreadsheet na nakatulong sa pag-aayos ng data at paggawa ng mga kalkulasyon. Nakadalasang gumagamit ito ay mga guro para gumawa sila ng mga marka sa mga mag-aaral. Samantalang ang PowerPoint naman ay ginagamit sa paggawa ng presentasyon. Mga benepisyo ng Microsoft Software. Una is madali itong gamitin. Ito ay isang user-friendly na kahit mga baguhan pa lamang ay dali lang na matuto nito. Halimbawa ay ang Microsoft Word na madali ka lang makagawa ng mga dokumento gamit ang mga predefined templates na kahit wala kang internet ay pwede kang makagawa. Pangalawa is malawak na compatibility dahil maaari mo itong buksan o i-edit sa iba't ibang uri ng devices. Halimbawa nito ay ang Excel, file na pwede mong buksan o i-edit sa Windows, Mac o kahit sa mga mobile devices. Panghuli is patuloy na pag-unlad. Regular na ina-update ng Microsoft ang kanilang mga software upang mabahusay ang karanasan ng mga gumagamit nito. Halimbawa, may mga bagong template o feature
na idinaragdag sa PowerPoint para sa mas magandang presentasyon na mayroong mga bagong animation at design tools na siyang magpapaganda sa ating mga presentasyon. So, magandang araw sa ating lahat. Ako si Joy Sambayon Pio. So, ngayon tatalakayin ko ang Kahoot. Ang Kahoot ay isang interactive na learning platform na kilala sa mga live na pagsusulit o quizzes games. Madalas itong ginagamit sa classroom upang mag-inject ng mga kasiyahan sa pagsusulit o pagre-review ng mga aralin. So, ang Kahoot ay isang interactive na platform na ginagamit sa mga klase para mas gawing mas masaya at engaging ang pagsusulit o pagre-review ng mga lessons. So, sa pamamagitan ng mga live quizzes is nagkakaroon ng instant feedback at competition kaya't mas motibado ang mga estudyante na makikilahok sa mga anumang gawain o aralin. So, may tatlong benepisyo ang Kahoot. Una ay ang real-time engagement. So, sa paggamit ng Kahoot, ang mga estudyante ay maaring sumagot ng mga tanong ng sabay-sabay na nagbibigay ng instant feedback. At nakakatulong din ito sa mga guro na makita kaagad ang mga performance ng bawat estudyante. Pangalawa ay ang gamified learning. Ang Kahoot ay ginagawang parang laro ang proseso na pagkatuto kung saan ang mga estudyante ay nag-e-enjoy habang natuto. Ang paggamit ng points at leaderboards ay nagbibigay ng friendly competition na lalo pang nagpapalakas ng motibasyon ng mga estudyante. Pangatlo ay ang accessibility. So, madali itong ma-assess kahit saan basta may internet connection. So, ang Kahoot ay pwedeng magamit sa iba't ibang devices gaya ng cellphone, computer, tablet, and etc. Kaya't accessible ito sa karamihan ng mga estudyante. So, sa kabuuan ng Kahoot ay nagbibigay ng kasiyahan sa proseso ng pag-aaral habang napapanatili ang edukasyonal na halaga nito. Dahil dito sa real-time engagement, gamified learning, at accessibility nito. Mahalagang tool ito para sa mga guro at mga estudyante. Ang Quizlet ay isang libreng online na tool na tumutulong sa mga mag-aaral na matuto at mag-aral sa pamamagitan ng paggamit ng mga flashcards, pagsusulit at iba pang mga interactive na tool. Ito ay isang mahusay na paraan upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan at ma-memorize ang impormasyon, lalo na para sa mga paksa tulad ng wika, kasaysayan at agham. Mga benepisyo ng Quizlet: collaborative sets. Maaaring magtulungan ang mga mag-aaral sa paglikha ng mga set ng flashcards at pagsusulit. Maaari rin silang magbahagi ng mga set sa ibang mga mag-aaral na nagbibigay daan sa kanila na mag-aral ng sama-sama. Study games. Nag-aalok ang Quizlet ng iba't ibang mga laro sa pag-aaral na nagpapahusay sa proseso ng pag-aaral. Ang mga larong ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na suriin ang kanilang kaalaman sa isang masaya at nakakaingganyong paraan. Flashcards. Ang tradisyonal na flashcard ay isang epektibong paraan upang matuto at mag-aral. Ang Quizlet ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na lumikha ng kanilang sariling mga set ng flashcards o pumili mula sa mga umiiral na set na nilikha ng iba pang mga gumagamit. Ang Zoom ay nagawa noong 2011 doon sa San Jose, California sa Estados Unidos. Ang Zoom ay isang platform para sa video conferencing, online meeting at webinars. Ito ay isang popular na tool para sa mga negosyo, edukasyon at personal na paggamit. Mga benepisyo ng Zoom: maraming tampok, mataas na kalidad ng video at audio at mapagkakatiwalaan.